Magandang araw po, Pilipinas. Narito ang balitang hatid sa inyo ng KC News. Brother Albert Laput, inilibing na kaninang hapon. Pagkatapos ng 7 araw na burol, ang bangkay ni Brother Albert Laput ay tuluyan nang inilagay sa kanyang pansamantalang himlayan hanggang sa muling pagbabalik ng kanyang Panginoong Hesukristo, mga alas 4 kaninang hapon. Dinaluhan ito ng kanyang maraming mga kamag-anak, kapatiran sa distrito, mga kaibigan at mga kabarangay. Mula sa kanilang bahay sa San Rafael, San Pascual, Masbate, ay dinala muna ang bangkay sa San Rafael Seventh-day Adventist Church para sa necrological service na gaganapin. Kasama sa mga dumalo ay si Pastor Ramon Tugay Sr., na siya ring tagapagsalita sa nasabing serbisyo. Sa mensahe ni Pastor Tugay ay kanyang idiniin sa lahat, lalo na sa mga kamag-anak nito, ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at tunay na pananampalataya upang lubusang maging kapanapanabik ang magtiwala at sumunod sa kanyang mga alituntunin at aral, lalo't higit sa mga karanasang tulad nito. Ito naman ay tunay na nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga naulilang mga kamag-anak at kaibigan. Pinatunayan naman ng mga anak, kamag-anak at kaibigan sa panahon ng tribute ang tunay na likas na mapagbigay ng yumaong kapatid habang ito ay nabubuhay pa. Lubos na ikinalungkot ng lahat ang kanyang agarang pagpanaw, lalo't meron pang mga magagandang plano ito sa pamilya at sa iglesia ang kanyang kinaaaniban. Pagkatapos ng necrological service, ay agad na dinala ang labi sa isang sementeryong matatagpuan lang din sa mismong barangay ng San Rafael. Sa committal service ay pinangungunahan pa rin ito ni Pastor Ramon Tugay Sr. Manatiling nakatutok sa KC News. Makatotohanang balitang hatid ay pag-asa. Manatiling nakatutok sa KC News. Makatotohanang balitang hatid ay pag-asa. Magandang araw po, Pilipinas. Isa kapagbati na dunay paglaom. Ngayong hapon ka natin tanan mga kaigsunan. Iduko nato ang atong mga ulo sa pag-ampo. O Dios nga makagagahom ka sa tanan ni ining naas sa kahaponon, among giduol kanimo Ginoo ang among mga kaigsuonan, ang pamilya ni Brother Berto Laput. Una sa tanan, Ginoong Dios, ikaw maoy maghatag kanila sa paglaom o ilabi na sa kalinaw sa ilang jutay nga kaguol, samtang ilang gitanaw ang ilang amahan kadalon sa lubnganan. Apan Ginoo, imong ipakita ang dakong paglaom kanamo karon, pinaagi sa imong mga pulong nga pagadanon sa imong pagbubuhat si Pastor Tugay. Nihana Ginoo, mabat na namo ang pagkabuhi sa among kasing-kasing sa labutan hunahuna og ang sa among tibuok kalag, aron nga niana Ginoo maandam gayud kami sa imong ikaduhang pagbalik. Dool na magkinit-anay og makadunay dakong reunion sa langit kung ugaling ikaw mobalik busa Ginoong Dios. Busgon mo ang matag usa karon sa imong langitnong mensahe nga dili lamang makahatag kanamo kalinaw, kalipay, kundi dakong kaluwasan. Salamat kayo sa pagtubag nimo sa among mga pag-ampo kay kining tanan among gisalig nga maangkon pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen.
Sa dili pa nato mabatian ang obituary ni Brother Edmund Lapot ato sa ihatag sa special song sa Remnant Chorus. Kita. Pagsulay sa kalibutan, ngayong ipuyan. Kapag may pagsulay, luyo ang kalipan. Paninguhaan lang kayo, ang pagsunod sa Panginoon. Luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipan. Nalilundong ka ba, nga ipag-iwas niya sa salistanan, ikaw gitabangan. Ingutitan ka o isanay sa mga bukol niya, diampingan kay mahal ka niya. Paninguhaan lang kayo, ang pagsunod sa Panginoon. Luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipan. Nalilundong ka ba, nga ipakamadyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Tungod sa mga kasalanan, nga iyong naangkon, inundumi ang pagantos niya. Ayaw gayon kaluya sa pagtungo ng Kristo ang nagsaklay kanino. Kaninuhaan lang kayo, ang pagsunod sa Panginoon. Luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipan. Paninguhaan lang kayo, ang pagsunod sa Panginoon. Luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipan. Luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipan. Luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipan. Ang pagbabalik tanaw po sa buhay ng ama, tito or uncle, lolo, mahal sa buhay, kaibigan ng atin pong namayapang mahal na Uncle Bert. Si Uncle Bert po ay pinanganak sa Mambaling, Cebu City. Noon pong November 24, 1955.
Ang kanya pong ama ay si Tudolfo Lapot at ang kanya pong mother ay si Luciana Tracasa Bacos na kung saan ay kilalang kilala po ng mga taga rito, San Rafael. Siya po ay lumaki na mayroon pong takot sa Diyos. Patuloy na sumusunod sa Diyos. Sa kadahilanan na gusto ng kanyang magulang na matustusan ang kanilang pangangailangan. Si Lola o ang kanilang nanay na si Luciana ay nagpasya na maghanap buhay sa ibang lugar. Kaya nga, sa madaling istorya ay siya ay nakarating dito po sa Burias. At sumunod ang kaniyang mga anak. At sila po'y nanirahan sa lugar ng Kawayan, Claveria, Masbate. Kasama ang kanilang mga kapatid. Sila po'y nabuhay na masaya sapagkat ang kanila pong mama ay talagang itinaguyod silang lumaki na mayroon pong pagsunod sa Diyos. Kaya ang aking Uncle Bert na ito ay lumaki na mayroon pong takot at mayroong pagmamahal sa ating Panginoon. Sa madaling istorya, si Uncle Bert ay nakapag-asawa. Siya po ay nakakuha ng kabiyak ng kaniyang buhay, ng kaniyang puso, dito po sa San Rafael, sa katauhan po ni Tia Rolly na narito ngayon na naulila. Sila po ay nagmahalan at nagkaroon po ng bunga ang kanilang pagmamahalan ng 7 anak. Ang kanila pong panganay ay si Robert, pangalawa ay si Joe Part na narito ngayon. Ronaline, Ronald, Baby, Ryan, Brian, at hindi lang iyon, dahilan sa mahal nila ang kanilang mga anak, nais pa rin nilang dagdagan ito. Kaya nagkaroon sila ng adopted. Naging 9 sa katauhan po ni Ruby Lapot na narito po ngayon at si Renante Lapot. Alam niyo mga minamahal na mga kaibigan, kilalang kilala niyo po ang amin pong Uncle Bert na ito. Kahit saan siyang lugar nakakarating ay halos kaibigan niya ang mga tao. Sa kadahilanan siya po ay maraming hanap buhay ang pinasok upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Itinaguyod niya kahit sa kahirapan ng paglalayag sa karagatan. May panahon pang dumanas siya ng pagkaanod at nalubog ang bangka dahilan lang sa hanap buhay. Marami siyang hanap buhay na pinasok na kung saan doon din ang dahilan na nagpapatibay sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ang mga pagsubok. Pagsubok sa karagatan at hindi lang sa karagatan, kundi pagsubok din sa kanyang spiritual at hindi lang yun, kundi sa kanyang physical sapagkat nakakaramdam na siya ng karamdaman, sakit. Ang aming Uncle Bert na ito, mga minamahal na mga kaibigan, sa kanyang pagsusumikap na siya ay makatagpo ng financial na kung saan ay matugunan, matustusan ang pangangailangan ng kanyang mahal sa buhay. At hindi lang yun, ang pinaka-purpose niya ay matutustusan din at maibibigay din, maibabahagi din niya ang pagpapala sa iba. Kaya nga, pag siya pumupunta sa Mayanto, tinatawag siya doon na si Santa Claus ng bayan. Alam niyo, kahit hindi December, mas mahigit pa si Tio kay Santa Claus. Kung nakikita niya mga nangangailangan, talagang inaabutan niya.
Kaya ako'y natutuwa na lamang sa alaala ni Tio pag aking binabasa ang mga comments sa Facebook. Lungkot na lungkot ang kanyang mga kaibigan na mga nakakikilala sa kanya. Kung aking babasahin, halos sinasabi doon ang pasasalamat. Halos sinasabi nila ang pasasalamat sapagkat si Tio Berto ay nasadyang napaka-matulungin, mapagbigay. Kahit wala na ngang maibibigay sa kanyang bulsa, may dudukot, gagawan pa talaga niya ng paraan para lamang matugunan ang iyong pangangailangan. At hindi lang doon, si Uncle Bert ay napakabait. Ranas na ranas ko, damang-dama ko, hindi lang sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak, at ganoon din sa kanyang asawa, at ganoon din sa mga kapitbahay, sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko makakalimutan si Uncle Bert. Kapag kami nagkikita, laging nandun yung advice na dong, ayaw lang yun pagbulag sa Ginoo. Kaya moabot man ang panahon, ang kamatayon, maumanay magpabulag ka na to, pero moabot ang panahon, magkinit anay gihapon ta dito sa langit nga bayan. Amen? So maunay akong gigulitan nga maunta sa ang paghawakan natin na tayo ay mga buhay pa na narito ngayon. Sa pagpapatuloy po ng kwento, si Uncle Bert po, sa kanyang pagsusumikap, siya ay nakaranas din ng kaginhawaan ng kaniyang buhay. Pinagkaluban siya ng Diyos ng mga pagpapala, na mga pagpapalang ito ay lubos o liglig at ito'y kaniyang pinasasalamatan sa Panginoon. At ito ang daan upang lalo siyang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Kaya kayo kapag kayo'y pumupunta sa iba't ibang churches, mayroong mga alaala si Uncle Berton. Lalong-lalo na sa Mayantok. Pag pupunta kayo doon, kapag kayo'y nakakaranas ng fresh o malamig ang inyong pagsimba, maalala niya si Tio sapagkat siya po ang nag-donate ng mga electric fans. Pupunta kayo sa Lucena, nandun yung kanyang mga alala, yung mga bato na kumikintab. O maraming mga churches siyang natulungan. Kaya itong aking uncle na ito, yung ibinigay ng Panginoong pagpapala sa kanya, hindi niya na ipagdamot. Ito'y naitulong niya sapagkat siya ay namuhay na talagang ang purpose niya ay makatulong sa gawain ng Panginoon at hindi lang yon, maibsan din ang mga problema ng kanyang mga nakakasalamuha sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay. Sa maikling kwento, na lumipat si Uncle Bert dahilan sa hanap buhay. Kasama ang kanyang mga anak doon po sa Manila at sila po nanirahan doon sa Quezon City, sa Fairview. Doon po sila nagpatuloy ng kanila pong hanap buhay. At hindi po namin nakikita sa aming uncle na ito ang pagbulag sa Diyos. Padayon ang iyang paghigugma sa Diyos. Ang iyang mga pagkumangkon na nagluya-luya sa pag-alagad, iyagid ng bisitahon o iyang inondong ubat na pagsimba. Kung mo ikyas ka, digid ka kaikyas. Kaya na may sakyanan. Ano pa ang dahilan para hindi ka sasama sa pagsamba sa kasama ang aming uncle nito? At hindi lang yon, siya ay talagang mapagmahal sa kanyang mga pamangkin. Naalala ko, nung kami nag-aaral pa sa Nagaview, nag-eskwela kami dito, kaduol ra sa pasakaw para mo diretso siya biyahe pangani sa San Rafael. Dili gyud mahimo ug mo sag ka pa siya bukid, mo drive pa siya pila ka oras para lang muhapit sa iyang mga pagkumangkon, para iyang makumusta ug dili nang makumusta, iya pang matunulan og mga panalangin. Mao na ang dako kayong pasalamat namo kay Uncle Bert, ang alaala, ang kaniyang mapagmahal at napaka-generous. Palakaibigan, palangiti. Kung may problema ka, ayaw niyang malungkot ang iyong mukha, patatawanin ka niya. Maraming mga jokes, maraming paraan. Nandito yung taga-Mayantok, alam nila yan. Maraming mga patawang, mga kwento para lang makalimutan mo ang iyong problema. Alam kong kilalang-kilala natin lahat si Uncle Bert, lalong-lalo na ang mga anak at ang mga kapatid. At si Uncle Bert, alam niyo, lagi niyang sinasabi sa amin, Dong, habang buhay pa, kasi alam niya na ang aking tatay, mas mahina pa sa kanya.
Nakikita niya na mas mahina pa sa kanya. Kaya lagi niyang sinasabi sa aming magkakapatid, Dong, habang buhay pa ang inyong tatay, mahalin yan. Sapagkat nakikita ko na talagang yan ay bonus na lang, pahiram na lang. Pero ang nakakalungkot, si Uncle Bert, na hindi namin inaasahan, akala namin talagang malusog na malusog. Sapagkat nakikita ko, malusog naman ang pangangatawan. Bigla na lang naming nabalitaan na siya po ay namahinga na. Pilit kong kino-comfort ang aking sarili. Nais kong pasayahin man lang. Pero hindi ko magawa. Pero nung ako ay nagbukas ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ito'y paborito ni Tio. Alam ko ito. Si Tia, alam ni Tia. Alam ng mga anak. Ito'y lagi niyang memory verse. Pag nag-worship kami, paulit-ulit ito. Ito po'y matatagpuan sa Isaiah 41 verse 10 ba yan? Ayaw kahadlok kay ako, ania, uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako, mao ang imong Dios. Palagunin ko ikaw, ituboy ko ikaw, o buligan ko ikaw sa akong tuong kamot, sa akong pagkamataran. Kaya nga, yun po ang dahilan na si Uncle Bert ay talagang matibay ang kanyang pananalig sa Panginoon sapagkat hindi siya pinababayaan ng ating Panginoon. Ang nakakalungkot lamang, mga minamahal na mga kaibigan, dumating ang sitwasyon, ang punto ng kanyang buhay na kung saan sa ganitong kalagayan, kung ating tatanungin ng Panginoon, Panginoon, napakaaga naman. Pero nakikita ko rin sa dako roon na ang ating uncle na ito mayroong kasiguruhan ng kaligtasan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Narito po ang kaniyang mga kapatid. Mayroon po silang 10 magkakapatid, siblings. Panganay po ay si Napoleon, Rebecca, Zedric, Samuel, Levi, at ito nga po si Gilberto ay pang-anim. At nasundan po ito ni Tio Oscar, Jether, Borley, at Jerry. Sila po magkakapatid ay 10, pero sila po ang natitira na lamang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lamang sa ngayon. Si Uncle Bert po ay binawian ng buhay nung nakaraan pong mga ilang araw, September 12, 2021. 20 minuto bago po alas 12. Doon po nagtapos ang kanya pong buhay sa mundong ito. Sa mundong ito. Pero mga minamahal na mga kapatid, ang panibagong buhay na ito'y wala ng kamatayan, wala ng karamdaman, wala ng pagluha pa, ay ito yung buhay na ipagkakaloob ng Panginoon sa Kanya, sa Kanyang ikalawang pagbabalik. At makikita po natin muli siya doon sa langit na bayan. Dadako na po tayo sa tribute. Relative, Remily Baichon. Magandang hapon po sa lahat at maraming salamat po sa inyong mga pakikiramay sa amin. Kami po'y lubhang nagdadalamhati at nalulungkot. Ang masishare ko lang po, ang masasabi ko lang po sa tiyuhin ko, wala akong maalala na masamang alaala sa kanya. Lahat po ng ang maaalala namin, mga pamangkin, kahit mga anak ko, puro kabaitan.
sa lahat ng mga taong nakakakilala sa Kanya, napapapil niya ang bawat isa sa atin kung gaano tayo ka-special sa Kanya. Ganito po ang masasabi ko. Siya ay ang kanyang identity, kahit bawat tao ay may sariling identity. Ang identity po ng tiyuhin kong ito ay talagang extraordinary. Lahat na masasabi natin, siya ay sobrang mabait, sobrang matulungin, lahat sobra. Bibihira lang po yung ganyang pag-uugali. 1 in a million po. Ito lang po ang masishare ko. Siya po ang pioneer ng aming hanap buhay. Lahat kami natuto dahil sa Kanya. Kami mga nakakasama sa kalakasan niya sa hanap buhay. Natutunan po namin kung paano kami makiharap sa mga tao, paano kami makipag-usap, paano siya magpakumbaba kahit ipahiya siya, kahit pagalitan siya sa piling ng mga taong matataas. Pero yung aming tiyuhin, sadyang mapagkumbaba. Susuyuin ka pa niya kahit anong sama na lang ipinakita ng tao sa kanya. Siya yung taong hindi mapagtanim ng sama ng loob. Marami po akong dapat sabihin, pero walang oras, hindi tayo matatapos dito. Ito na lang po ang sasabihin ko. After lockdown po, nung sila ay makalusot na lang from here to Manila, nung una-una namin pagkikita, masayang-masaya siya. Sabi ko, Teo, sorry, hindi kayo nakarating sa birthday ng anak ko sa dibon ng eldest ko. Sabi niya, oo nga, sayang, nagplano sana kami, ang dami kong kambing, ibibigay sa inyo. Sabi ko, Teo, naman, birthday ng anak ko, bakit ikaw maghahanda? Bisita lang po kayo. Sabi, di ba ni Day, sa sunod na birthday sa imong anak, Day, sadya na kaayo, Day, mag-ipon-ipon tang tanan. Tutiho, sana, kaso pandemic, pero ngayon talagang nangyari. Birthday po ng anak ko, kaso hindi tayo masaya eh. Alam ko natin. Nagkasama-sama nga tayo. Tapos ito pa, alam ko na po sana mag-eleksyon na, pasensya na po. Masayang-masaya siya. Siya yung taong ibigay lahat na walang hinihinging kapalit. Kahit wala na siya, inunukutin niya. Mabigyan niya lang yung mga taong sa tingin niya nangangailangan. Pero alam niyo mga kapatid, pag siya po ang nakatanggap, tuwang-tuwa siya, wala siyang paglagyan ng kanyang tuwa. Lahat kung sino makita na nakakilala, sasabihin niya, uy, sa ganda ito nagbigay, ang saya-saya ko. Kasi akala ko, hindi marunong magbigay, pero ang saya. Tapos tuwang-tuwa siya, nung pag-galing niya dito, nakita niya yung mga apo niya, natuto sa hanap buhay niya. Sabi niya, Day, wadyo ko kayo pa ako, Day, nga, kamao man, Day, mangilapuhin nga akong mga apo, Day. Abi na, kung ginag-abot na ako, mangayag kaya ako sa kuha-kwarta. Sila na may muhatag sa kuha karon. Lipay ko kayo nga nakamao dyan sila. Pwede na kong mawala sa kalibutan. Ikamutan na nakamao sa akong kinpangin na puhi. Maunagin na akong kalipay. Mauna sige na kuha sa kuha. Siya ang pinakamalambing. Although lahat ng matyuhin namin mababait. Pero si Teo, extraordinary. Kung dili na lang po ito ba kung ma-share sa iyaha, wala na tayo oras. Daghang salamat. Ato po sunod ang friend atong ihatag sa kang Brother Romulo Saludar. Daw dili ta makatuo nga magakatigom ta karon matong sa pagsudong sa atong sa kaigsuon nga
namatay. Ako igsoon sa among panagkaila, gikan pa sa nag-edad pa mi o 16 siguro. No? Busa, gikan adto, unya, nagtrabaho siya sa laing lugar tungod sa negosyo. Kapan sa gihapon, suod kayo lang siya nga higala. No? Nagkauban ni sa pag-ayag nito sa Mindanao. No? Kaduha ko magbalik sa Mindanao o siya na kong kauban. Busa sa pagbalik nila nga rin sa San Rafael, ingon nga ari na siya bumayo. Hindi masukod ang akong kalipay sa pag-iguban ka ng igsoon. Tungod kay din sa among iglesia, kanunay may magtapad sa kalingkuranan. Bisan ba og dili adlaw nga ipapawala igsoon. Kanang waagi ko sa ilang balay, iya yung kung tawag na ron, gusto nga maki-istorya, bisag unsa lang ang among isgotan igsoon. Nag-isgot siya may tungod sa iyahang pamilya, sa iyang mga kabataan, na gawin na wala na sa pagtuo ang uban. Busa ako sang gisumbong sa iya igsoon, nga ang atong mga anak gikan sa gagmay pa ato kanang madala diri sa simbahan sa pangalagad sa Ginoo. Apan ang madagko na igsoon, doon na sila kaugalingon nga panghuna-una, pang-isip, dili na ito pugos ang ilang panghuna-una. Busa, mag-aisgot kami may tungod sa mga problema sa pamilya o sa mga kabataan, labi na sa panginabuhi. Iyang gisumbong sa ako ang iyang mga problema, labi na sa kining pagkaso-kaso, nga usahay, hindi nga ito kapungan igsoon tungod kay ang mga problema o sa kanak, kapaagi sa Ginoo sa pag-ila o tinuod pa ka nga alagad sa Ginoo. Busaw sa niya na kapanahon nga baton ko og problema igsoon sa iyang pagkahibalo. Ningadto mo na siya sa balay o nagkanta sa mga alas 4 siguro o alas 5 sa kadlaw. Ang problema igsoon kay wa man ko diha siya pagkanta wa makuan kay nagkanta man siya kog giuyog ka sa mga pagsulay. Unya ang mga panalangin ipa nagtuo siya nga base siguro o madutlan sa mga pagsulay. Apan sa akong pagkahibalo igsoon, sa diha nga siya gitabang-tabang niya nagsimba mi niya ng Sabado diri, may panamong istorya, may maglawason niya pag-agi nako pagka kaadlawon sa Domingo siguro, yung agi ko alas 4, gisugat man ko ni Diyo nga ang imong higala patay na. Oh? Murag dilito makatuo igsoon tungod sa among pag-uban sa simbahan na siya kanunan o akong kauban igsoon tungod kay gamay raw diferensya ang among pangidaron unya ang tao igsoon
hiling man yun sa mga istorya sa iyang mga kajaming. Muna nga igsoon nga dili ko makatuo siya mawala. Apaligsoon ato lang lauman nga bisan o dili man dugay kita nga magpuyo din kalibutan atong lauman nga siya itaana sa Ginoo. Usahay mga igsoon, makaingon ta nga ang tao doon na may makapakyasan, igsoon, doon ay makapakyasan. Usahay doon ay mga saan nga din ato matuman nga ito sa Ginoo. Apan igsoon, daghang nag-iyon nga si Brad Pilto kuno daghang mga trabador niya nga wama sweldo apan igsoon man ko kay balaw nga saan pa nag-uban do kay nahimo kong trabahante niya sa pag-ayag sa dapa hinoon ang pagbalanse igsoon nagdugay man pero dagko man sa migutang dagko man sa migutang ibase pud kadto sa among mga kuha maka tapal-tapal ang iso tapal-tapal lang pero dili na nato po atong basihan nga mapakyas ta sa atong kinabuhi kay ang tao igsoon dili man perfecto apan ato lang tingwaon nga bisan og dunay kapakyasan ang tao apan atong tingwaon na naata kanunay sa pag-alagad sa Ginoo. Dili lang ko kutob igsoon, dili na ako maglugay kay taas dagka pa siguro magsusulti. Ato pisulod si Jasper Lapot, granddaughter. Ang masasabi ko lang po kay Daddy, napaka-sweet po nun at sobra. Napaka-lambing po ni Daddy sa aming mga apo niya. Mahal na mahal po kami ni Daddy. Lahat po, pantay-pantay po yan. Kahit nga po malalaki na kami, kinakandong-kandong pa nga po kami yan. Tapos lagi po siyang naghihihi sa amin ng kiss. Tapos palagi niya pong ginagawa sa amin kasi kumakapal yung balbas niya. Lagi niya pong pinagpahimas sa amin tuwing kinakandong niya po kami or nahag. Si Daddy po, hindi po siya nagagalit sa amin mga apo niya. Kahit po mga pasaway kami, may nagagawa po kami kasalanan, hindi po siya marunong magalit. Pagsasabihan niya lang po kami. Napakabait po ni Daddy, sobra. Tapos palagi niya po kami sinasama magsimba. Ganun. Tapos, nung gabi pong nag-chat sa Ate Ruby, parang hindi po ako makapaniwala kung wala tayong Daddy namin. Kasi, mamimiss po talaga natin siyang lahat. Napakabait po dito Daddy, sobra. Yun lang po. Ato pisunod, igsoon ni Tiberto, si Tia Rebecca. Daghang salamat mga kaigsonan, mga silingan na amok din sa inyong pagtabang kanamo, sa inyong pag-unong sa among kasakitan.
ako may i-share sa akong mga sa panahon sa gagmay pa akong mga anak. Pero ni kami gipit. Kay Doya ang among kita, dili kasugakot sa kadaghan sa gibuhi. Dili siya makatanaw na mo. Dili siya pabaya ng igsuon. Kung makadungog siya kami naglisod, naagi mo tabang, naitabang iabot. Kung kabaspas tabang sa panahon sa kusog ang ilang kita sa pukasir, itabang lang gimi, gidadaan gimi niyang trabaho sa balay nga naa sa hindi makita ang amo. Pagbutupan sa tuiga, sa panahon pa sa pukasir diha sa kuweba. Sa dito na po kami sa Quezon, maungi hapon, ipit ni. Sila kay hayahay, sila mag-asawa, di na kabaya sa among pirming itabang kanila bisag dili ng mga ayo. Una na po, pasalamat, pero may yung may tabang, o pagkita may malipayon, pero may yung nagha, isang sagak na ipami, kung kay ako sa among kunsi nga magsuon, may namatay man. Ako lang ang babae, pinangkagin tayo sa anak. Well, kita na mo nga di ko anak kakson. Kaya sana na kong mga anak. Close din kayo sa iyahan. Dili man sa kira, bisa na po ang iba na kong igsuon. Siya ang may kaya, siya yun ang dili. Dili kita sinadaw ka magpamilya. Wala dili kita ko sa malintan, kabisa sa gagbay, pabisa kalisod kay yung mga bata pa ako, dili mo kaguldan ko kung ako rin babae, mura bukoy. Pero ko mabunog sa kabinikanan sa akong busa. Kana yung kabyon, isuod ako sa tako, kabyonan yung akong tako nga, ma, ayaw mo ginama kay wakit tayo na ay hinday, mamulay ang hinday, umamatay na. Wala na hinday. Firme na minsan kung mabulong sa inahan ako. Ako firme magkasa, kaya ako binla sa akong mga manghug, magkasa sa akong manghug, ako'y bulong. Sa panahon sa pagkabata, digid ako inimod. Silabtanon din kayo kuwarta sa inahan, na nagkakadriya, kadisod kayo, ibutang makuot, ginamang ng masuod, yung sa ako. Anak, yung hindi ko madayong suod, yung ganal nila sa ako, anak. Unang sa iyang kabutan, siya nagtagumpay na karoon. Nagtagumpay na siya, pinaka-luwas na siya sa mundo sa pinapili. Masakita, kami kong isuko niya, nag-iarap kami sa pagkakataban ng kalibutan. Ginaot pa na makalimong ikaniya ang makadaan ng kawakita. Kami, hindi nila lang ito isuko. Amen. Ato po isunod ang anak ni Tilberto, si Jupart. So, si Papa, akong amahan, grabe good niya kabutan sa kuwa. Kaya love na love ko talaga siya. Alam ni Papa, mahal na po siya. Kaya grabe po na ako kamahal sa iya. Katong pagkamatay ni Brian, dito may sa Migdario, tumigyan sa kuwa. Ang isa part, dong, magdungan na lang tandua dong. Kay nag-text imong igsuon si Robert, magdungan na kunot na. Naku, kabog ka lang siguro. Wala man na sa module. Yung siya, ayaw pag yun nga bug kay imong mga igsuon, basik mo to, oh, bautis mura ba ng uban dara? Naku, bangag ka siguro. Ayaw anak pag ingon sa kuwa nga magdungan ta. Di ko ikaw na lang una. Yung gusto ya ha? Ingon siya sa kuwa. Dong, dahil sa, di, tupad mo sa pansyon. Nakatilaw na magiging ko pagkadato. Bata ka pa, kabalo ka man.
Pero ikaw dong nakita na ko dong mutilaw po kapag kadato. Pero ayaw anang sobra jud kadato. Bahin po ang Ginoo. Ayun ko nga. Ayaw sa karon gusto pa jud ko mo dato. Siya, bahin ang Ginoo. Anong ganyan ako si Muha? Kinama kay transaction. Kaya ba naman si Papa nga siya sa iya ako nagkuhag kusog. Kaya pumunta sa balay kung saan transaction niyo. Ako isulti sa iya eh. Ako mga amigo nagkukapapa sa cemetery. Pa, ayaw pag-una-una. Bata pagkakaayo. He said, di, wala lang ko sa iya. Pa, muli na ta. Siya, magpabilin ko dire. Na may tao nga nagtawag, iyon siya. Dong, magdungan rin yun ta ha? Kung dili lagi ko, muna ka na lang lagi. Di dyan ko musugot nga. Ang bata mo'y unahon ko, rang yun. Pasunod-sunod ba? Yun siya nga. Nay na lang. Mag-alag ka na lang sa Ginoo, sige, ampo. Kaya ako dong luwas jud ko, sa langit jud ko. Sa langit jud ko ni mo kitaan, kung magbinutan ka. Nako saya, pa, reslingon na lang tika para dungan tan duha, pitlo ka, kung puti ka. Ingon ko saya. Nako, muna grabe na ako ka, mahal na akong amahan. Pag ulit na po namon na rin, nalubong na akong manghod. Naginagsana na po duha sa gamay, kayong lingkuranan. Di man may kayong duha. Di, kusgan man siya sa kuha. Na mahadlok po kung tukan siya ugat bang gumigang mag-wrestling yung duha ako. Pik-pik na lang ko, papildi na lang ko nimo. Siya, ayaw kumpiyansa guys kay mong ama. Kay grabe pa dyan kakusgan. Mura gito, mga igsuon si Papa. Love na ako siya. Papa, mahal na mahal kita. Miskin, wala ka na. Manamilit sa kumunaw-na nga buhay ka. Di nyo ko masugot nga patay ka. Kaya ikaw ganda nga kung aman nga kusgan. Fighting spirit na may pagkasayantis niya. Basta siya na yun na sa tanan. Papa, I love you. Malang ito mga igsoon ako hindi apabot sa inyo. Grabe may kapagpamahalan ni Papa. Ato pasultiyon po sa usa ka anak ni Tio, si Ryan. Alaman na ko ka pa. Love na love kita pa. Love-laban sa tanan pa. I love you pa. Love na love kita pa. May hapon sa atong tanan mga hikala. Salamat sa kaning panahon na nag-ubanta maskin sila ng hikayo. Una sa tanan, ako sa pasalamatan ang Ginoo sa iyang gipahuwang mga kinabuhay ka nato tanan. Salamat sa iyahan na kita'y paglaom pagkahuman aning mga problema. Buutan ang Ginoo. Ihatagin niya sa amahan ang iyang gipangandoy. Kami ni Brian magkasunod maguwang ko sa iya. Nakita na ako ang pasakit sa kalibutan kang Brian. Kaya kami duha ang magsunod. Sakit sa akong buot nga butas siya. Di siya istorya kung magutom siya. Kung kayo na panahon, kung ingon ko kung pwede lang putlo na ang pagbudlay, ang kaguolbak ng Brian, kung pwede lang unta, pero dili man kita Ginoo, kay naluoy jud ko siya ha. Pero kung kuwaon pud sa Ginoo tayo si Brian, may usa ka na akong problema. Kami ni Papa mag-uban mami permi sa balay kung mag-ampo mi, apin mo kung sa ampo niya. Kung mauna si Brian, mag-ampo niya sa Ginoo. Ginoo,
Kung ang una si Brian, usa ko isunod. Grabe ang iyang sakripisyo sa kalibutan. 3 months ago, namatay si Brian. Wa ko kauli kay bagong anak akong misis si Sayan. Pagkamatay ni Brian, wa ko kauli. Sakit kayo sa akong buot. Pero nalipay ko, wala ko nakita si Brian sa iyang hantungan kay sakit kayo. Basig ituyo sa Ginoo nga mga anak kong asawa katong panahon na. Katong namatay na si Brian, naghigta mi sa akong asawa. Kabalo ko nga buotan yung kayo ang Ginoo kay putlo niya ang atong pag-antos sa aning kalibutan na. Ingon ko sa akong asawa, kung kay ko nag-istorya siya, kuma, patay na si Brian. Ang ampo ni Papa, siya na ang musunod. Sakit kaayo sa usa ka anak, nga kabalos siya. Dili ko mananagna, pero kabalos siya nga, ang usa ka tawo nga may pagtuo sa iyang ampo sa Ginoo nga tinarong ihatag sa Ginoo. So, Domingo sa madaling salita, wa na mo damang nga inanapod ka sayo ang akong naisip. Eh, wala na si Brian. May pananampalataya si Papa, iyang ampo, yung ko gidawat sa Ginoo, tubagon gud sa Ginoo yung pag-ampo. Nga si Brian gud ang iyang paunahon. Nga mosunod siya. Ang problema na sa'yo, 3 months lang ang pagitan, sakit kayo sa mo ang pamilya. Kuwang ang adlaw sa kalibutan. Life is too short, mga kahigala. Busa kitang mga ginikanan, natay anak mga gagmay, himuan ninyong tanan, nga makauban ninyo sa matag adlaw. Maskin unsa ka busy, akong ginikanan, sobra sila ka busy. Usay makuwang pod, pero sa paningkamot nila nga mabuhi pod mi. Kami mga anak niya, wala mi tanan naguban sa usa ka panimalay kay tungod sa pagbalhin-balhin. So, kita karon nga mga ginikanan, himo na to ang tanan, nga makauban na to atong anak maskin sa unsa nga pamaagi. Kay ang kinabuhi sa yuta, pagkamubo lang yun. Gibuhat sa Ginoo para mamabukod ang atong pag-antos ning kalibutan. Doon ra mo balik ang Ginoo pagkamatay ni Papa, ugma mo mata na siya dayon. So pag kita mo sunod, ugma magkita ra pud ta dayon sa atong ginikanan. Pero sakit lang sa dughan. Kay daghang pagplano nga wan hitabo, magkita mag-reunion. Wala na. Mga bagay na dapat buhaton pa sunod nga bulan, sunod nga semana, sunod nga tuig. Mga plano nga ginagmay, ni kalibutan gagamay nga kalipay. Wala na. So, tanan, ang ginikanan kina siya maski sa mahitabo. Mag-conflict man me, na may di masabutan, di mag-argue man me, may mga bagay na may kanya-kanyang prinsipyo. Kay lahi po diya, lahi po dako usahay. Pero ginikanan gid siya. Pinangga kay nako akong ginikanan, akong inahan. Kaya, ma, magpakatatag ka ma. Kay puhon, makita ratan ninyo ni Papa sa ikalawang pagkabuhay. Karon mga igsunan, salamat kayo. Ako pasalamatan ng tanan nga hitambong sa inyong pakikiramay, sa tanan nga ako mga kamag-anak sa Manila, dili lalim ang pangari kay tungod sa pandemic. Dapat katong Sunday, Monday dapat na namidre. Kaso kailangan pa naman ng RT-PCR test. Muna na nga ko pasensya sa akong kamag-anak kay naratol pud sila, labi na akong inahan. So, ang tanan atong isalig sa Ginoo kay kani panukala, the wages of sin is death. Sayang lang ang panahon nga kulang perti ka kulang, life is too short. So kanya-kanya tagka sa atong ginikanan kamalian, buhaton nato karon sa atong kita mga buhi nga mabuhat nato ang tanan nga makahalipay ta sa akong ginikanan, sa atong mga anak, sa atong mga higala, kamag-anak, pinsan nga mayo ang tanan kay atong paingnan kamatayon, sa kamatayon ang paingnan pag Ginoo o sa impyerno. So salamat higala sa inyong panahon nga gihatag karong hapunan
Wa tayo mahimo. Salamat sa Ginoo sa iyang paglaom nga gihatag kanato. Bolay man kani, salamat sa inyong tanan o maayong hapon. Okay, ato po sunod. Musulti si Tia Aruli. Okay po. So, nga ta sa atong special song, Remnant Chorus.
Ang atong magsusulti karon, ang among kapartner sa buhat, siya usa ka district pastor sa West Albay District, o usap kining atong igsuon closer sa inyong pamilya Lapot tungod kay inaanak siya sa mag-asawang Mr. and Mrs. Lapot. Sa katauhan ni Pastor Ramon Tugay Jr. Atong iampo makaigsunan nga ang mensahe dili lang maglipay kundi mo'y magdasig kanato aron kitang tanan sure nga magkinit-anay dito sa bagong langit o bagong yuta. Senior man. Senior lang mo senior. Salamat sa mabuoton nga pagpaila-ila nako og mausad sa bililhon nga mensahe sa awit nga gidumala sa remnant sa bato remnant chorus kay tungod na diha ang akong amigo nga gwapo gwapo pod ang inyong alawiton. Ako po ay panalag sa magdayeg sa awit kay alangan dayigon nimo nga dili man maayo. Kay mga minamahal ko mga kaigsuonan, ang awit usa ka bagay nga makapahumok sa kasing-kasing labi na sa panahon sa maniini. Dili pa ko ato Bisaya mga kaigsuonan. Nailan ako sa pamilya Lapot. Kay tungod ako ay working student sa Nagaview. O gadon ako'y higayon nga makaadto sa Balintawak, dito pa na sila nagpuyo. Sa akong pagpaningkamot, sa canvassing, makaabot ko sa ilaha. Unya pag uli na ako, dili lamang bayad sa libro, pati kanang bunga sa pagkamanghigat manghinatagon ni Brother Bert adto mga panahon ako kanang nabatna. Busa sa milabay nga mga panahon na-assign ko diri sa Burias, nahimo na hinung og Bisaya, Pastor Edmond. Nalipay ko kay sa among pag-uban-uban ni Brother Bert ay daghan kong nahibaw-an ng mga katingalahan ng mga istorya niya sa iyang kinabuhi. Sa diha na nainlove ko diri sa Burias, nangasawa ko, wa na ko siya madumdumi nga kuhaon nga ninong. Sa tinud anay lang nahimo namo siya ninong og ninang si Ninang Rolly. Sa amo lang nasabot-sabot. Sa diha na nahibawan niya na nagpakasal nako, murag nanluod siya sa kuha, dili digig ko mo tugot na dili ko ninong niya. Gihatagan ko niya 2,000. Ninong ko ha, wala sa papel pero niya diri sa kasing-kasing. Grabe ning tawhanan. Busa sugod niya ng panahon na mga kaigsunan, dili na Brother Bert akong tawag sa iya, Ninong. Okay, Ninang Rolly, Ninang. Kaya Igso Ryan, Igso Jupart, gwapo kaayo ang atong panagsuon. Pinaagi sa inyong amahan. Nga daw, mag-istorya murag, lupig pa si Gobernur ko. Mga kaigsunan nining kahaponon, ang kamatayon sa kinabuhi ni Ninong Bert, dili man ta Ginoo pero nasayop ta sa iyang kinabuhi. Nga labing haduol sa atong Ginoo. Luwas na. Luwas na siya sa katalagman sa ikaduhang kamatayon ngadto sa kalaglagan sa impyerno. Apan kita karon ang adunay problema. Kita nga mga buhi karon mga kaigsunan. Ay ang mensahe nga akong pagadadon gikan sa Ginoo, dili ni para kang Ninong Bert kay siya sabi pa gani sa nagistorya diri kanin ganiha kay Tia Rebecca tama ba nga human na siya wala nay tukso
mga pagsulay nga mabatnan gikan sa yawa sa iya. Kitang mga buhi ang aduna pa. Busa ang kamatayon mga kaigsunan adunay duha kapadulnganan. Pangadto sa kalaglagan o kaya pangadto sa mahimayaon gayod nga pagkabanhaw ngadto sa langitnon nga puloy-anan. Kung ako mong papilion mga kaigsunan, asa mo paingon? Siyempre dito ta sa langitnon nga puloy-anan. Amen? Amen. Apan adunay tulo ka mga susi, mga yawi nga atong pagahisgutan aron ang atong kamatayon kung moabot man kana mahimayaon sa atong Ginoong Dios. Ang titulo po sa atong mensahe ay Death is God's Glorification. Ang kamatayon kahimayaan kana sa atong Dios nga makagagahom sa tanan. Apan unsaon nato sa paanong paraan? Dunay tulo ka susi nga kini gihatagan nako acronym nga RGT. Nagkataon, okay na si pastor. Nagkataon nga ang akong pangalan ay Ramon Gonzales Tugay. Gidugangan ni akong anakon nga junior. Junior na ako ang akong anak. Okay. Si Papa ay Florenyo. Nahimo kog junior Ramon. Okay. Karon mga kaigsunan, RGT, Ramon Gonzales Tugay. Pag ako po naghimog sermon, gusto ko pag-uli nato, dala-dala nato ang mensahe. So tulo ka yawi. Una, right connection with God. Usa kini ka susi aron mabatnan nato ang mahimayaon human sa kamatayan o mahimayaon nga kamatayon. Unsay giingon dinhi mga kaigsunan sa Juan 11:4 o 3:4. Ang sabi diri mga kaigsunan, therefore the sisters sent to him, saying, mao kini ang kinabuhi ni Lazaro mga kaigsunan, ni Maria o ni Marta. Si Maria o si Marta nagpadala og mensahe ngadto kang Ginoong Hesus. Ang mensahe, Ginoo, niya karon ang imong pinalangga nagmasakiton. Tanawa ka na mga kaigsunan, behold, he whom you love is sick. Tanawa ninyo mga kaigsunan yung adjective, yung pag-describe sa mga maguwang ni Lazaro kung unsa ang relasyon ni Lazaro kang Ginoong Hesus o kung unsa ang relasyon ni Ginoong Hesus kang Lazaro. Ang imong pinangga nagmasakiton. Abi ninyo sa tibuok nahasulat diri sa mga gihimo ni Ginoong Hesus. Dinhi lamang si Ginoong Hesus mihilak sa pagkamatay ni Lazaro. Tinuod kay aduna sila'y suod nga relasyon bilang mag-amigo. Nung namatay mga kaigsunan si Noynoy Aquino, kinsaon sa inyo ang mihilak? Hilak ba mo? O nalipay mo na namatay? Mga kaigsunan, di ta mo hilak. Anong mo hilak man ta? Na di man ta, wamantay relasyon niya. Pero sa namatay si Ninong Bert, mga kaigsunan, nabigla amin ni Mrs. Sabi ni Mrs., oh, tinuod ba ni? Patay na si Ninong Bert? Ha? Sabi ko, patay na kay di man ko naga-Facebook. Sa gitanaw na ako mga kaigsunan, tinuod gidi ay. Gipost pa ni Sir Eman Piñaflor. Busa sabi ko, mami, magkaon sa padiha, muuli gud ko. Kaya kining akong pag-anhi mga kaigsunan, nagpaalam po ko sa atong pinalanggang misyon. Sabi ko sa atong ministerial secretary, pastor, muuli gud ko burias. Tugutan ko nimo sa dili, muuli ko kay namatay si Ninong Bert. Oh, sige. Kaya ang akong pag-anhi mga kaigsunan, pagtindog dinhi, usa ka simbolo sa pakikiramay sa atong pinalanggang Southern Luzon Mission. Amen. Nagtugot siya aron ako maka-anhi dinhi. Busa mga kaigsunan, ang unang yawi aron makabaton kita sa mahimayaon nga kamatayon
aduna kitay kinahanglan nga tama insakto nga connection sa atong makagagahom nga Dios pinaagi kang Kristo. Right connection with God. Pangduha, di ko magdugay kay hapunan. Letter G, genuine faith. Tinuod nga pagtuo. Kay bisan pagani si Maria o si Marta adunay relasyon kang Ginoong Hesus, pero aduna sila'y kanang mahuyang nga pagtuo, luya nga pagtuo. Kay inging nga no, sa versikulo 38, paminawon ninyo mga kaigsunan hangtod 39. Sabi din mga kaigsunan sa Tagalogon ako, kay guwapo ni. Si Jesus nga sa muling pagkalagim, sa English po ng pagkalagim ay groaning. Ibig sabihin ng groaning yung mihilak siya nga murag murag iro. Naghagulhul siya. Hagulgul. Ha? Sabi dito si Jesus nga sa muling paghagulugul sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. Alam niyo kung bakit naghagulgol si Kristo, si Jesus? Dili lamang kay mibiya ang iyang pinalanggang amigo. Namatay ang iyang amigo, kundi ang mga nakapalibot sa iyang mga tao kulang sa pagtuo. Ilabi na si Maria o si Marta. Di man sila mutuo ni anang panahon na mabanhaw si Lazaro. Paminawan ninyo yung mga kaigsunan. Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan. Iyon nga isang yungib, kuweba po ito na pag-describe sa akuan ni Pastor Ugmar, kay nakaabot na sila dito. Usa ka luho, sabi, luho ba na? Buho, yan. Tapos, paubos, pagpaubos, mo paliko pa, pawala, unyang patuo, dito na mga kaigsunan. So, doon na sa'y proseso mga kaigsunan pagsulod. Busa 39. Isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Sinabi ni Jesus, anawan niyo mga kaigsunan, alisin ninyo ang bato. Ang bato ay sa pinakagawas. Alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niyang namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siya'y namamatay. Tanawan niyo mga kaigsunan. Nagsuko ng makagagahom nga si Jesus, nga kuhaon ang bato, tangtangon ang bato, apan may kontra si Marta. Ngaman, wala siya'y pagtuo sa pagabuhaton ni Ginoong Hesus. Usahay mga kaigsunan, aduna tay relasyon sa iya. Pero ang atong pagtuo, pag-abot sa mga pagsulay, dili makit-an nga tininuod. Abi ninyo mga kaigsunan, ang kamatayon ni Lazaro sa tanan nga mga milagrong gihimo ni Kristo mao kini pinakahinungdan nganong siya gipangita aron patyon. Kaya ang pag-ayo sa may balatian daghan man nagahimo ana. Ang pag-ayo sa mga bulag pwedeng mahimo pud na sa uban. Sa mga piang, mga napilay, pwede na mahimo sa uban. Pero ang pagbanhaw sa patay, kaya ganay gipaabot pag Ginoong Hesus nga human sa 4 ka adlaw bago siya miabot. Kaya adunay mga pagtulunan, mga pagtuo ang uban niadtong mga panahon na nga ang yawa kaya pang magbanhaw human sa 3 ka adlaw. Ay kini 4 na ka adlaw, imposible nin banhawon sa yawa. Kaya mga kaigsunan, si Jesus mihila. Sabi rito naghagulgol. Kaya mga kaigsunan, ang ikaduhang Yahweh ay kinahanglan maangkon nato ang tininuod nga pagtuo. Nga kung unsay giingon ni Ginoong Hesus, musunod ta
Tanawon ninyo mga kaigsunan, sabi ni Mrs. White, di na akong basahon, ang katong bato na nakaulang, kung dili nila gikuha, di po mahimo ang milagro. Tanawan ninyo mga kaigsunan. Mausab sa atong mga kasing-kasing kung adunay mga bato nga nakababag, mga gahi sa pagtuman sa iyang kabubuton, gahi na dili kita musunod kaniya, dili masinugtanon, dili masinundon mga kaigsunan, dili sa mahimo ang mahimayaon nga mga katimngalahan sa atong mga kinabuhi. Okay? Pangtulo mga kaigsunan. Kung saan na gani ito? R? G? Ano yung R? Right connection. G? Genuine faith. And letter T? Trust and obey. Trust and obey. Sabi po diri mga kaigsunan sa verse 41. Then they took away the stone. Tangtang nila from the place where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me, and I know that you always hear me. But because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Tanawan niyo mga kaigsunan, ang paghilak na ni Ginoong Hesus, dili lamang sa mibiya ang iyang pinalanggang si Lazaro, kundi pinaagi sa mga tao nga walay pagtuo kaniya nga siya gisugo sa amahan nga langiton. Mga kaigsunan, tanawon ninyo mga kaigsunan sa verse 43. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died came out, bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, Loose him and let him go. Mga kaigsunan, pwede mang taning magiko ni Ginoong Hesus sa pagbanhaw ni Ginoong Hesus kang Lazaro. Nga, Lazaro, bangon ka. Kanya pagbangon, nagbangon si Lazaro, pero aduna pa'y bato nga nakababa, muingon siya, bato, hawa diha. Anya, mihawa ang bato. Pwede ba kang himuon sa Ginoo? Makagagahom siya. Pero nganong nanginanglan siya o mga tao nga mubulig kaniya. Ay gikinahanglan mga kaigsunan ang atong pagtuman sa iyang kabubuton. Ang kahimayaan, mga kaigsunan, dili nato bisag kanus apa maangkon. Kung dili kita motiwala, mutugyan sa atong mga kaugalingon, o dili ta mutuman sa iyang mga kabubuton. Mga kaigsunan, matod pagani ni Surayan, life is so short. Tinod ni. Kinsa kaha pagkahuman niini ang musunod sa atong pinalanggang amahan. Una-una nato ang atong mga kaugalingon. Aduna kaya ako'y koneksyon, tamang koneksyon sa iya. Bisan pa naata sa bulahaton si Maria, si Marta, mga kaigsunan. Adunay maayong relasyon kaniya. Kaya gani tawag sila kang Ginoong Hesus, kita pod, nagmasakiton ang atong mga minamahal sa kinabuhi, bisan kita, nagampo pod ta. Pero nganong itugot sa Ginoo ang kamatayon. Kaya abi ninyo mga kaigsunan, ni adinhi sa verse 3. Verse 4. Ang pinakatumong, when Jesus heard that, He said, This sickness is not unto death, but for the glory of God. Ang mga balatyagon, bisan pa ang kamatayon, dili ka na mga kaigsunan makababahag. Kung dili nahitabo ka na aron may taas ang kahimayaan sa Diyos nga makagagahon. Kay kinsa man ang mubanhaw nato kung kita mamatay. Way lain kundi ang atong makagagahong nga Dios. Mga minamaw ko mga kaigsunan. Ang sabi dire, this crowning miracle, the raising of Lazarus, was to set the zeal of God on His work and on His claim
to divinity. Mao kini ang kausa-usam mga kaigsuonan na milagro nga nagaklaim nga si Ginoong Hesus usa ka Dios. Mga kaigsuonan. Kaya ang atong pagtuo ato na ning kumanon. Ang atong pagtuo mga kaigsuonan pangutan-on nato. Karon mismo aduna kay ako'y buhi nga pagtuo kanina. Aduna kay ko'y tinuod na pagtuo kanina. Nagasunod kaya ako kanina. Bisan unsa pang atong religious affiliation. Kay kita nagsagol-sagol dili man tanahan mga 70 Adventist. Pangutan na ang imong kaugalingon igsoon. Kay moabot ang panahon sa dili madugay because life is so short. Moabot kining kahimtang. Aduna kaya'y glory, kaluwalhatian, kay mayaan, nga igahatag sa Ginoo kung kita mabanag. Tanawan nato, last na sa atong doktrina, there are three tenses of salvation. Justification, ipakatarong kita sa Ginoo, watay kalabutan sa kamatayon ni Ginoong Hesus, ipakamatarong kita. Human nga kita gihawas na sa kasalanan, the penalty of sin, kita na nakaroon sa sanctification process. Aduna tay involvement, aduna na tay partisipasyon sa pagpabalaan kanato. Mao kini ang atong pagtuman sa iyang kabubuton. Kay human ini mamatay man kita, pagkatapos ini glorification. Si Ninong Bert, tama tong giingon ganiha. Karon natulog lang siya. Pero sa pila ka adlaw gabi man na namilabay kita lang nahibawlo ni ana, pero sa pagkabanhon niya daw sama ra na sa usa ka gabi na nindot kaayong pagtulog niya, pagbanhon niya. Mga uy, hay naman akong asawa. O kinsaon tong pinakaulahin niyang nakauban, idugtong ang memorya. Kunya pangita uno niya mga kaigsuonan ang iyang mga anak, ang iyang mga apo, ang iyang mga igsuon, hain na ka sila. Niya naman din hain ang akong makagagahom na galo na si Ginoong Hesus, pangitaon ta niya ang mga kaigsuonan sa San Rafael, ang mga kaigalahan, bisan pa sa laing mga dapit, mao kana ang granting reunion, kauban ni Ginoong Hesus. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid sa mensahe ng ating Panginoon. Daghang salamat po Pastor sa nindot nga mensahe sa paglao. So ito po karon natong tanawon ang mga kaagi o mga eksperyensya sa kinabuhi nga si Tiberto at sa din siya nagkinabuhi pa ning kalibutan. Pogi ni Lolo, no? Nakasigang.
Aw! 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 Last glance kasi. Last glance. Picture taking. Kaya tata, picture taking. Picture taking last glance. May closing song pa. May closing song pa. Last glance. So, ito pong isunod ang closing song. Last glance. Dapat yung ano sa amin. Kaya yun ang kanina sa picture. Magsi artista ka nito pang murag. Ano sa artista ba ka na? Murag katong kawin na Eddie Garcia.
Gihagyo ang tanan manindog. Tindog ang tanan, pagkaabot sa mundo, simbahong tama kong manuluwa. Ihatagan sa grasya, likas na patuod, luwason kita ni Jesus. Magkita ta sa langit, magkukanay kita, kaluwag ko sa piling niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan, mga igsoon ko at tulan. Magkita ta sa langit, magkukanay kita, magbuhat ko sa piling niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan, mga igsoon kong at tutan. Mga igsoon ko at tutan, mga igsoon ko at Magamputa mga igsoon. Bilinhon o silimbahon ng mga Diyos ng ikaw ang sinugdan sa among mga kinabuhi. Nagapasalamat kami Ginoo sa imong pagpahulam kanamo sa kinabuhi ni Ninong Bert. Daghan ang napanalanginan tungod niya kay ikaw nagpanalangin sad kaniya. O Dios, ang iyang kinabuhi sama sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga sa pipila ka mga katuigan iyang gigamit alang sa paghimaya diha kanimo. Da unta Ginoo amo sad na makopya ang iyang mga maayong mga hinagiban o kaming tanan makaangkon sa imong saad nga kinabuhing dayon. Ginoo ni ining tagna samtang kami mubiya nining dapita paingon ngadto sa pansamantalang paghahigdaan o pahulayan sa among amahan. Ikaw magauban kanamo. Amping nga kami Ginoo. Tagaan kami nimo kalinaw. Kuso ilabi na sa mga minahal sa kinabuhi ang tibuok panimalay ni Ninong Bert nga iyang gibiyaan. Ang iyang mga igsuon, ang iyang mga pag-umangkon, ang iyang mga higala, ang mga kaigsuunan sa pagtuo, kaming tanan Ginoo, mahimong inspirasyon namo ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi samtang siya niinipanit.
ning kalibutan. Salamat Ginoo sa mga mensahe nga among napasidunggan gikan nimo. Nga kaming tanan mag-angkon sa tamang koneksyon diha kanimo. Sa tinuod nga pagtuo ug labaw Ginoo pinaagi sa among nga tinumanon nga pagtuman sa imong balang mga kabubuton. Aron kami sad mahimo namo ang example, ang halimbawa ni Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo kay kining tanan among gisalig pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Mas glance. Okay po, mato na po kita sa last glance. Bago. Mga anak sa po. Mga anak. Picture, tapos diretso picture. Oo. O sige po, mag-picture po. Ang mga anak. Sabara sila sa ano? Sabara sila sa kasimpuyo ko. Tapos mag-apo.